Mabstat, baho ni Mike Defensor umalingasaw. Tragis naman si Attorney Claire, no? Nakay Attorney Claire tayo, Mabstat. Baho ni Mike Defensor umaalingasaw. Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Bato sa Attorney Claire Castro. Today is June 24, 2026. At okay ba ang ating audio, mga clear? Okay, Manila Day. Kaya wala. Fast forward. Ito na may tingin ko lang, mga clear. Kasi may mga plano eh. May mga plano kung paano ginawa yun sa Chicago. Para bang tipong yung floor plan, binago para mag-suit doon sa negosyo, no? Na di umanong sex for hire din. Sa aking lang tingin, mukhang sumabit lang yung asawa ni Mike Defensor. Parang sa kanya lang ipinangalan. Sa kanya lang ipinangalan, pero tingin ko, kung ito ang naipakita ni Director, hindi yung asawang babae ang nagplano yung floor plan, ha. Okay, thank you, Anton. 'Di ba? So pakinggan natin, mga klira. Although ito kumbaga pasok na dito sa atin, sa video natin. Pakinggan natin at i-analyze natin kasi yun ay press con lang ipinakita ko sa inyo, wala pa yung ating pag-aanalisa. Okay. Thank you for coming. So we would like to make a report on what's our accomplishment of una yung Kapon, we were able to make a apprehension and nakuha natin yung 23 40-footer container contains the STG, NCR, NCR and STG. Lumalabas na talagang si Mike Defensor kasama dito and we'll be filing this case. But before we file it, for the public to understand kung ano talaga yung nangyari dito, kung ba't hindi ka rin na-file, dahil inaral natin kung ano talaga yung naging participation and upon studying the documents, including the floor plans of the Clip Point Square, which is owned by Clip Point Development Corporation, lumalabas talaga na Mike Defensor is part of the human trafficking na nangyayari dito sa Chicago. No? It was observed na yung design, original design itong compound na to ay binago to suit doon sa plano nila talaga ng human trafficking. Even the design ng Chicago at ng Blue Hotel is not in accordance to the plan that was submitted to the city engineer's office. Nako, di may violation pa yun, mga ka-clear. Kaya lang, ito yung tanong ko, di ba? Kasi di ba, every year, nag-a-apply ka ng business permit. May mga pagkakataon, syempre, i-inspection yan, ng engineering department, tapos, syempre, yung safety. Titignan to eh. Di ko lang alam kung hindi ba sila na-inspect after silang mag-submit ng floor plan. Kumbaga sa engineering department, mga kayo ng local, di ba? Okay, baka naman, after nilang nagawa at ma-inspect, sa kanila binago. Di ba? Baka ganon. Tapos, pwedeng hindi na sila na-inspect after. Di ba? After that, hindi na sila na-inspect every year. Kasi Mike Defensor siya. Pwede bang ganon? Diba? Sige, tuloy tayo. Submit lang, gamitin sila ng plano. Marami sila pinalitan to accommodate yung Chicago KTV from the start pa lang. And later on, we will point to the... Siguro dapat ma-investigahan din ni NBI Director kung, di ba, iba yung sinabit eh. Kung nagkaroon ba ng inspection. At kung kailan na bago kaya yung build, yung rooms, di ba? Yung pinaka-structure. Dito sa mga plan na nakuha natin, these are all piece of documents coming from the city engineer's office ng Pasig City. So ano yung mga nakita nating pagkakaiba dito? Yung supposed to be na entrance talaga ng Chicago, dilipat nila at sinara nila yung ibang hallway at naglagay sila ng pole staircase from the KTV sa first floor leading to the Blue Hotel. So ito yung mga ebidensyang lalabas doon sa ipapile natin kaso. So, diretso. No? From Chicago, from Chicago KTV, diretso. At sinara nila yung ibang hallway at naglagay sila ng pole staircase from the KTV sa first floor leading to the Blue Hotel. So ito yung mga ebidensyang lalabas doon sa ipapile natin kaso. No? So, yan nga, bakit? From KTV, bakit pwedeng dumiretso? Hindi na sa lalabas, di ba? Hindi na lalabas ng KTV. Diretso na sa hotel. Pati yung entrance ng kotse, entrance ng tao, nirelocate nila. Tapos yung entrance ng sasakyan, kaya nilagay nila ron to make it easier. So that doon sa mga i-cater nilang mga customer doon sa Chicago at sa Blue Hotel, hindi sila naka-expose sa main entrance na. Para nga naman, kapag customer ka, client ka, hindi ma-expose yung sasakyan mo. Tago. Diba? Tago. Nalagay nila dito. So lahat ng ginawa na to, there are changes sa plans na ginawa without the proper amendments na dapat ipinasok nila doon sa city engineer's office. So doon pa lang may mga violation na. Why we are saying this is because this is the justification kung bakit kasama si Mike Defensor. Doon makikita nyo sa plano, meron talaga doon mismo sa ground floor kung nasa yung Chicago KTV na supposed to be nakalagay doon sa plano na dapat opisina yun ni Mike Defensor. Okay. Ibig sabihin, intended siya na gagamitin ni Mike Defensor. Pero all of a sudden, bigla siya iniba. Diba? Iniba siya, yung plano niya iniba, para doon sa negosyong KTV, tapos diretso doon sa hotel. So, yun yung kinoconnect nila, mga kaklira. Kasi parang, siguro nasa isip ng NBI, supposed to be sa yung opisina to ba't biglang nabago? Tapos, asawa mo naman, kumbaga, may parte sa negosyo na to. Kayo yung nagpapalist, di ba? O nagli-list.
Yun yung nandun sa likod ng entablado. Mamaya pakita namin sa inyo yung video so that you have a better understanding. At mamaya pwede nyo makita yung plano, ituturo namin sa inyo kung ano yung ginawa nila dito sa plano na to. Kung bakit talagang kasama sa human trafficking at alam ni Mike Defensor ang nangyayari human trafficking dito sa Chicago. KTV kasama yung Blue Hotel. Okay. So, Mas makli ito mga clear. Punta tayo dito. Siya tatakan siya eh. Dito tayo. Ito ha. Ito po yung buong compound ng pinpoint. Yung building A, building B, and building C. Okay, so ito yung buong compound. Ito yung kumbaga mina-manage or nakapangalan no itong kontratang ito sa asawa ni Mike Defensor. Okay. Ito makikita natin sa pagitan ng 5 and 6. Rental stalls po siya. Pero dun sa ginawa nila, binutas po nila. yan ay daanan ng sasakyan. Papunta sa Ortigas Extension. Sobrang lit lang po yan. Tapos ito pong main entrance ng Chicago. Wala na rin, tinakpan nila. Ilapit na rin. Minutas nila no. Na supposed to be wala. This is the only entrance and exit of vehicle traffic. Okay, tuloy mo. Ito po, ito yung building B. Yung first floor po niyan, yung Chicago. Yung second floor is the hotel. Nakikita natin dito yung may staircase. Common stair siya. Papuntang building A. Lipat po. Di ba tayo rito? Para makapakita nila. So ito yung floor plan ng building B, di ba? Yes po. O, sige, first floor, second floor. So ito po yung main entrance na inalis nila. Lipat nila dito. Tapos ito yung pinaka-hagdanan papuntang second floor. Papuntang doon yung Blue Hotel. Yung first floor is Chicago KTV. Tapos makikita natin. Isip, mga ito lang. Okay? Isipin lang natin, di ba? KTV ka. KTV. Bakit kailangan lagyan mo ng madaling connection? Para makonektado yung KTV sa hotel. Di ba? Doon pa lang isipin mo na may nangyayari talagang transaction. Di ba? Kakaiba. Para mas mabilis. Makapunta na hindi na yung customer, hindi na lalabas, hindi na makikita, hindi na ma-expose. From KTV, diretso sa hotel. Tapos, ano susunod doon? Happy ending. Di ba? Diba? Yun yun. Siya, ito, attorney oh. window 132, tapos window 137, dapat itong room na to is office ni Ay, ulit. na Mike office. Mula dito sa 132 to 137. Okay, ulit. Tapos room na to is office ni Mike Defensor, nakalagay doon sa plano. nakalagay po yan sa plano sa blueprint. Ay nakalagay na Mike office. Mula dito sa 132 to 137. Tapos ito makikita natin, open siya. Pero doon sa ginawa nila, sinara So, sa blueprint, kita sa dokumento, mga clear, na supposed to be opisina ni Mike Defensor. Kaya hindi makakaila ngayon, na sila yung nagplano yan. Kasi from the start, Mike Defensor's office dapat yan. So, paano niya ngayon ikakaila ang kanyang knowledge, diba? Yung kanyang papel para magkaroon ng panibago, na panibagong plano dyan sa lugar na yan. Kasi wala yung opisina mo, tapos biglang nagkaroon ng private rooms. Diba? O, sige, tuloy tayo. po nila yan. At parang pau na fire exit ang ginawa nila dyan. Ilagyan ng kortina. Ito binutas nila to, itong corner na yan, papunta sa labas. Pero ang nakita po namin doon is mga sampayan, kung ano yung mga gamit lang. Tapos ito may harang yan para masabi matago itong hagdanan papuntang doon. Backyard, galing sa first floor. So, in other words, mga ka-clear, talagang kung sino lang yung madalas na customer, yun lang yung malamang na nakakaalam. Suki. Di ba? Siguro ito ito lang Kasi kung iba yung entrance niyan, so karamihan ba dyan yung nakakaalam lang na customer? Or hindi ko nagka-KTV. Halimbawa lang, pwede silang mag-cater ng ibang customer. Na talaga kakanta lang, di ba? Kanta lang talaga. Pero yung nakakaalam na aquarium yan, baka yung talagang alam lang yung ganon. I mean, yung nakakaalam na may ganon. Pwede ba yung mga sorry, sino ba nakapunta na Chicago KTV dito? Pwede bang ganon? Na, or pili lang. Kasi kung sindikato to, kung sindikatong plano ito, ang pwedeng pumunta lang doon, yung nakakaalam na yun yung negosyo. Kasi di ba may aquarium siya? Di ba? Sabi, John Vic, monitor mo na location ni Mike dito tago yan. Ganun ba? Sana. Wait, dapat lumita ko. Wait, dapat lumita ko. Okay, lumita ko tuloy. Yan. So, di ba? Nainisip ko kasi mga ka-clear, kung may aquarium yan, siguro dapat hindi siya masyadong open sa public na, kumbaga yung passers-by, yung walk-in. Yan. Baka hindi pwedeng walk-in customers to kasi yung papuntang hotel, medyo tago Di ba? Sabi dito na hindi mo malalaman na may hagdan doon. So, most probably, yung kinikater nila, tanungin daw si Kong Suntay, sabi ni Agustin Mondragon, di ba? Andito sa Lex, nakapunta ka na ba dito? Inisip ko tuloy, sabi ko, baka yung customer lang na kilala. Kasi kung mala sindikato, ito, hindi to open sa public. Kasi kung hindi ba nila yung entrance, di ba? Tapos meron daw maliit na daanan. So parang hindi siya pang common
na parokyano. Tama ba yun? Common na customer. Ha? Katulad niyan yung Quiapo. Dati, ano yan? Ano yung Quiapo sa KTV? Where na Anasem? Ano yan? Ganun din? Magic Mike and the Chamber of Secrets. Oh, that's your luck. Okay, tuloy nga tayo. Medyo na-amaze ako dito sa floor plan nila ngayon. Tapos ito, makikita natin, ito yung cross-section through C. Ito yung building C, ito yung building B. Ito yung main entrance na tinakpan nila. Lipat nila. Wala sa plano. Di ba tayo? Ito yung second floor. Makikita natin na may mga partition, mga kwarto. Dalawa lang ang pintuan. Di ba? Ginawa na nilang hotel, iba-iba ng marami ng pintuan yan. Yun yung ginawa nilang Blue Hotel, tama? Opo, tama po. Tapos dito sa ground floor, dagdag ko lang din po. Itong dalawang offices na to, wala na po yan. Tinanggal po nila yan. Mga private rooms. Mga private room na po yan, mga VIP room. Tapos dito po yung stage. Dito yun, dito yung stage. Sa harapan ng office na dapat. Tama po. Tapos ito, mga kwarto-kwarto na po yan, madami pong kwarto. Mga ilang rooms po. Ilan yung rooms sa taas? Walo, no? Dito po sa Second floor. Yung private room VIP room, may maliliit yan. Mga yan eh. Tapos ito po yung binutas nila. May kita sa plano na may talagang kwarto dapat dito. Pero binutas po nila. Pinapagdaanan ng sasakyan. Tama po. Binutas po nila. Tapos ito yung entrance dapat. Meron dapat dito. Pero hindi po nila sinunod yung plano. Hindi tayo sa ito para makita nila na ito yung plan talaga. Saan yung nakalagay yung Mike's room? Yung, ano, hindi na i-post dito. Basti. Kung ano mo yung plano, naka-identify talaga na Mike's room yan eh. So kaya natin ito pinapakita, malinaw, no? Na nakaplano talaga lahat. Dinisign nila yung ATV at yung hotel for doing the human trafficking. Ito yung sinasabi kanina na naka-identify na Mike's room. 137, 132 to 137, eh, no? Mike's office. So, Mike's office nakalagay. Yan na yung ginawa ng ATV yan. So hindi may tatanggihin Mike Defensor na hindi na alam. Wala sa kinalaman. Dahil sa pagpakalit pa lang ng plano, dahil yung original na plano, hindi nila pinaalam to. Ito, i-explain mo to. Tapos ito po, click point is and rear elevation. Yung likod na yan. Ito po yung likod. Di ba ang sinasabi nila may fire exit daw sa likod. Pero dito makikita natin, puro bintana lang po yan. Tapos itong baba nito, bangin po yan. So, anong bottom line? Change nila yung design para yung Chicago at yung Blue Hotel can perpetrate yung ginagawa nila na human trafficking. At malinaw na alam ni Mike Defensor, kasama siya. So, hindi sila ordinary, leisure. At talagang pinagplanuhan yung gagawin. They even violated the building code, pagpapalit ng design na paalam. So, I noticed, meron silang sinabot doon, binabanggit silang tao. Sinabi nila, yun yung pinagpasahan nila. But wala man lang statement naman yung tao na sinasabi. So, tingin ko mahirap na sila ipaliwanag to, no? Na we will be fighting. Saka mga clear, na-interview kasi si ano dati, si Mike Defensor, di ba sabi niya, wala na yan, about to be close na yan, parang winding up, pero hindi pa niya nako-close. At may nakitang bagong contract of lease, ang ang NBI, no? Ang NBI na 2025. Okay? So, sige, tuloy na tayo, tuloy na. Yung human trafficking. Mahirap na sabihin politika pa rin ito dahil ito na yung mga dokumento na nagsasabi na talagang si Mike Defensor, knowingly and consciously, pumasok siya sa negosyo ng human trafficking. Kaya ba sir, ang kakasuhan May kasama pa, yung ibang mga official din ito na nandito. We are looking at Friday to fight it kasi naging mahirap yung pag-aaral namin, pinapad namin yung mga official documents. So sa ngayon kasi yung annexes, pinapa-certify na lang namin para pagpasok sa piskalya, mas malinaw yung mga ebidensya na nakalagay. Sir, ilan po yung mga official na makakasabay ni Mike na makakasuhan? Makakasama ulit yung isang anak na corporate secretary kasama. Kapag iba-iba yung degree ng participation nila. But this one, ditong ebidensya na ito will strengthen yung point natin that Mike Defensor can be indicted for qualified human trafficking. Pero ako mga clear, ako sa akin lang, although syempre masakit ito sa asawa ni Mike Defensor. Sakit ito kasi kung ginamit lang yung pangalan niya sa kontrata. Pero for me, dapat makasama yung asawa. Dapat makasama din yung anak. Kasi parang in-conspiracy sila eh. Baka dumating kasi yung time na sabihin ni Mike Defensor, ay hindi ako kasi wala naman akong pirma dyan. Diba? O di, at least, yung asawa at anak na siyang naka-front ay talagang pwedeng maging liable. Kasi sila nakapirma eh. Hindi pwedeng sabihin na, although sabi ko, ako nga feeling ko damay lang. Pero, hindi pwede sila makawala dahil sila lang yung ginamit, kung ginamit ni Mike Defensor. Red door talaga, At Garda. incident you mentioned, meron doon personality na nahuli, yung Mr. Lauren Tash will also be filing sa kanya ng crime of solicitation ng ating anti-confinement. Saan po isasampa sir? Sa city of Pasig Prosecutor. Ito, parang nagsimula ito mula nung tinayuan nila. Kasi lumalabas, sila naman na nagsabi, 2017 pa nila yan. So, pero siyempre, yung history naman yan, hindi na yung tinitingnan natin, doon sa nahuli natin sila, doon natin sila kapuli. 2017 pa? So, ibig sabihin, paano naman ni dating Pangulong Duterte? Diyos ko po. Kaya sila malakas ang loob? Kasi alam nila, walang huli? Pakinggan na natin, ito yung video ko kanina, hindi ko alam kung parte ito kanina mga nasabi niya. Pakinggan natin. Where, which is owned by Clip Point Development Corporation, lumalabas talaga na Mike Defensor is part of the human trafficking na nangyayari dito sa Chicago. No? It was observed na yung design, original design itong compound na ito ay binago to suit doon sa plano nila talaga ng human trafficking. Even the design ng Chicago at ang Blue Hotel is not in accordance to the plan that was submitted to
the city engineer's office nung nag-submit ng release ng plano. Marami sila. Ay, sorry. Sige lang, okay lang, kahit ano. Habang nandito ako, para wala na magte-text, MJ magte-text pa kami. Director, Chief Emplito po from Abante. Oo. Director, nakikipag-line na ba kayo sa City Engineering Office? Yes, naman natin yan. Sila nag-provide sa atin. Okay, tapos Director, yung sinasabing tao na umano'y may kinalaman doon sa pagbabago ba ng building, nakausap nyo na Hindi, rin po? walang sinasabi. May ina-allege sila na ang nag-ooperate sa certain individual, pinangalanan nila doon sa depensa nila. Pero wala man naman statement eh. Wala silang may pakitang pruweba na talagang nakasign sa tao nila. Hindi naman operating. Sige, Director, other matters po. Tuloy ko na lang. Director, kamusta na po yung initial investigation natin sa kaso ni resign coach Tabagin? Pagkahapon nandito siya, so pinaprocess yung mga testimony. Then, at yung mga umarap na players ng ating Already nag-appear na, no? Yung buong team already appeared. Kaya sa akin, mas magiging mahirap sa kanya kung pupunta sila ibang bansa because there are a lot of, kasi pag tingnan mo yung mga information, we have to process ito kung alin talaga yung dapat sundan at hindi. So, meron kaming mga sinusundan na ilan na tingin namin pwedeng doon. So, ayan, Oops. Loading. naging yun na yung parang Loading. reception area ng Blue Hotel. So, ayan, malinaw. Yun oh. So, ayan na, marami na mga naging kwarto na supposed to be offices yan. Those are originally designed. So, anim na hotel rooms ang ginawa para dapat dalawang malaking office space yan. Kaya tapos, makita nyo dyan, nakausap ko kung talagang may actual na nag-check-in. At mamaya, on the next part dyan, merong notice doon. Yung notice doon sa Blue Hotel, click point ang nagbibigay ng notice, click point development corporation, where si Mike Defensor is the chairman of the company. At yung anak niya na lawyer, yun yung corporate secretary. O, talagang connected, Yan, ba? establish naman eh. Ito, Ay, yan yung Chicago KTV, yan yung sinasabing yung, Sino yung makita nyo, nagbibigay ng sarado talaga yung ginawa Sino nagbibigay ng notice kung may mag-check-in? Sa Click Hotel. So mukhang itong Click Hotel na to, kinikater lang mga customer from the KTV. lang entrance ng kotse, tinuturo namin kanina sa plano. Blue Hotel. Supposed to be rental na space din yan, binutas nila. Bakit ginawa yun? Para mas madali ang access doon sa Chicago KTV. Tapos yung building na yan, dati yan, Pogo operations meron dyan. Oh. Nung legal pa yung Pogo. So bakit naglagay ng ano dyan ng Chicago KTV, sinong target customers? Yung mga nagtatrabaho sa Pogo. Mga Chinese workers na nagtatrabaho sa Pogo. Oh, O yun yung sinasabi may financial sa likod. ibig sabihin, kung paano ni dating Pangulong Duterte 2017, tapos may pogo pa dito, mukha nga yun ang target nila, maging sex din ito. Paldo. No. Pogo. O walang babagsakan eh. Kaya makikita nyo. That's the reason why it took time for us dahil we follow Memorandum Circular number 20, reasonable certainty of conviction yung hinahabol namin dito. And with all this evidence, all these pieces of evidence, we are Baka naman kaya ayaw ni Mike Defensor sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos Jr. Kasi una na, wala pogo. Tapos yung mga ganito, hinuhuli. Hindi porque, di ba? Nawawalan sila ng pagkakakitaan. Yun Kaya lang. kailangan, iupo niya agad si Bibi Sara. Di ba? Kasi, at the time na hindi pa to nabubunyag, di ba? Gusto niya na paalisin ang Pangulo sa pwesto. Siguro, the fear na mawala yung kanilang mga negosyo. Ayun na nga pala. Namamayag pag sila noon, Yun lang. tapos ngayon panahon ni Pangulong Marcos Jr., yung mga bawal, di pwede. Kaya galit sila. So, bakit nila gustong iupo si Bibi Sara? Para pwedeng happy-happy. Di ba? Walang huli. Paano kaya kung dumating yung time na maupo? Ay, wala nga. Kasi gusto na maging presidente si Bibi Sara. So, lahat ito mag-exist ulit. Di ba? Lahat na nangyari noon, Bubuhayin lahat nila. na namayagpag noon, ha? Okay, ano ba na namayagpag noon? Build. Flood control, mess, ghost projects, ghost employees, lahat ng ghost. Mga clear. Diba? Pogo. Alice Goo. Lahat yan. Napayagan noon. Kaya hindi tayo magtataka kung bakit ayaw nila kay Pangulong Marcos Jr. At lahat na lang ng mga paninira at fake news gagawin nila. Laki ng mapit sa kanila. Dito sila yumayaman eh. Di ba? Oh. very certain that there will be a conviction once they nakita namin sa konti. Mr. Chua, sige. Magandang umaga, Direk. Regarding kahapon ng mga sigarilyo, gano'n katagal ang ibisigahan ninyo? Baka masira ang sigarilyo, hindi pa matapos imbisigahan yung kahapon. Malaking huli kahapon eh, and we have identified personalities. May mga ilutos din tayo dyan para malaman kung sino yung shipper. Inter-island to eh. Okay, mga kri, doon lang tayo ha. Okay, nakita natin kung bakit galit na galit si Mike Defensor kay Pangulong Marcos Jr., bakit ayaw niya itong administrasyon na to, at bakit gustong-gusto niya nang iupo ang vice-presidente kapalit ni Pangulong Marcos Jr. Kaya naman Kita nyo, pala. ang laki ng pwede nilang kitain. Ha? Ang laki pala ng pwede nilang kitain. Na namamayagpag noon na hindi hinuhuli, happy-happy, di ba? Nakatago pero happy-happy, walang humuhuli. Okay, one-stop shop, kumbaga, sabi nga ni Call 45, one-stop shop, oo nga. Di ba? Konektado lahat. Tapos tatawag, si customer number A, pupunta dyan. Mamasang. Wala si Mike Defensor. Sabi ni Rose Bagni. Ha? Nakita. So, sana nga, no? Ang problema mga kakit, ito, okay, maayos ngayon ang pag-iimbestiga. Kita, may mga ebidensya, di ba? Hindi intriga lang. Ang problema, paano kung ang maupong presidente yung gusto nila maupo? Baka mabura lahat yan. Yun lang. Burado lahat. Di ba? Lahat Ibalik, nagkasala ibalik ang na pogo. nahuhuli.
baka mabura. Diba? Okay, mga clear, yun lang tayo. Okay, buti na lang di nanalong mayor ng QC. O baka, pwede. Baka mas napailigan na ginawa. Tama, Abilino Taroy. Pwede, di ba? Doka pro people. Kaya pala maraming solid supporters na toot, hahaha. Dig na dimagi ba? Kaya pala nakapag-donate ng milyon-milyon kay Marcoleta. Yes! Alright, okay na tayo dito. Guys, ihabol natin tong maganda yung next topic ni Attorney, no? Yung BIR records, PubSats. Nako po. O sige, countdown natin to. Habulin natin si Attorney.